Hi everybody! Good afternoon and welcome to my vlogs. This is Mama Rose again. At ito na nga, umaga na nga at kailangan na namin ulit lumaban sa buhay. At dahil nga malapit lang ang aming bahay dito sa tindahan, pagkagising namin agad-agad nagbubukas na ng tindahan si Mister. Palitan nga lang kami sa umaga. Napakasarap nga naman matulog sa umaga, no? Kaya napakahirap namin bumangon. At madalas din po kaming nalilate sa totoo lang. Kaya pagpasensyahan nyo na po at lagi kaming pagod dahil hanggang gabi nga naman ang operation ng aming tindahan. Pero nagigising po kami ng 5 AM kasi lahat ng cellphone namin kailangan mag-alarm dahil nga napakaaga ng pasok ni Ate Venice. So habang nagluluto si husband ng baon ni Ate Venice, ako naman ay nagre-ready ng mga damit ni Ate Venice at umaalalay sa kanya. Pati yung buhok ni Ate Venice ay kailangan ko pang tiringtasin or itali kapag nagmamadali. At syempre, pagkahatid ni husband sa school ni Ate Venice ay natutulog ulit kami kaya minsan nakakatulog kami ng mahaba at alas 9 na ng umaga kami nakakapagbukas ng tindahan. Totoo po yun at pasensya na talaga. Pero minsan lang po yun mangyari ha. And finally, sa oras na ito ay nandito na ako sa tindahan para mag-ayos. Kumbaga, ikukondisyon ko din ang workplace ko bago ang lahat ng transaksyon maghapon. Ere-ready ko na yung mga form para sa GCash in, cash out, pati na rin yung mga listahan ng sales. Kasi syempre, kailangan natin mag-monitor kung kumikita ba talaga tayo maghapon. Kasi itong aming munting negosyo ay kailangan magpasweldo din sa amin ni Mister. Kasi kung hindi kami kukuha ng sweldo, paano yung pangkain namin araw-araw? Oh, tama po kayo nang narinig. Ang business ay business. Hindi po kami basta-basta kumukuha ng anumang budget dito sa aming business. Kung baga, nag-a-assume kami, natauhan kami dito sa aming small business. Meron kami ditong weekly salary. Kaming dalawa ni husband. Oh, diba? Ang galing ng patakaran ko. Syempre, natutunan ko yun nung nagtatrabaho pa ako sa accounting department. Kailangan po, hiwalay yung personal expenses sa business. Dapat sumunod tayo sa policy ng inyong company, maliit man ito o malaki. Pero syempre, dahil dalawa lang naman kami empleyado sa aming small business ni husband, ay medyo malaki na rin ang salary namin. Kaya dun ko kinukuha yung mga pangbayad sa aming personal expenses, katulad ng sasakyan at pambayad namin sa bahay. At ang example naman ng expenses namin dito sa business namin ay yung rentals, electricity, and water bill. Sa tindahan na namin kinukuha, pati na rin yung pagbabayad sa mga utang namin kay boss at sa bangko dahil nga doon namin hiniram yung kapital. Katulad po kasi ng aming main business na bayad center ay malaki po dapat ang pondo na nakalagak dyan. Kasi maya-maya may nagbabayad ng bills, nagka-cash in at nagka-cash out. At sa mga nagtatanong kung magkano yung naging puhunan namin dito sa bayad center namin ay 6 digit din po. I-reveal ko po yun sa mga susunod na vlogs ko. O diba, medyo malaki din po kasi 6 digits. Tapos ang dami pa ang expenses, yung pasahod sa amin, yung upa, meralco, lahat na po, ang dami din expenses. Kaya dapat kakaririn po namin yung pagmamanage itong small business namin. Sa dami ng bayarin dahil sa kapital ay talagang lumalaban kami. Pero ang masasabi ko sa inyo at pati na rin sa sarili ko na huwag mong madaliin ang pag-asenso. Kailangan mo munang pagdaanan ang hirap. Walang easy way sa totoong success. So yun muna po for today's video. Abangan nyo pa rin po ang mga susunod na upload namin. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Yun lamang po. God bless you. I love you all. Bye!